Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga vloggers na pumalaot sa larangan ng politika ngayong 2025 na elections. Dito sa headlines ng Philippine Star, title, Content Creators Try Hand in Politics. Okay. So, sino-sino? Apat sila. Talagang nag-file na ng Certificate of Candidacy yung pang-apat ngayon pa, October 2. Okay, ang una, si vlogger Norris John Okamoto. First nominee siya ng Lingap Party List or Liga ng Pagkakaisang Mahirap. Ito yung kanyang statement. Sabi niya, ang pangarap at gusto natin ay bigyan ng sulong ang ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa laylayan. Okay, magandang hangarin. So, sa YouTube channel ni Okamoto, meron siyang 315,000 subscribers. Okay, malaki-laki na ito. At ang kanyang content, mostly on motorcycles. Okay. So, maganda yung ginagawa niya. Nagpaparaffle siya ng mga motorsiklo at ibinibigay niya sa kanyang mga followers. Wow! So, parang matawag mo ba ito na charity vlogger? Kasi yung kami, ni na Pogong Biyahero, yan, nagpapatayo kami ng mga pabahay, tumutulong. So, ito naman, motorcycle, 315,000 subscribers. Okay, so, dahil motorcycle rider, meron ng one rider party list. Dalawa ang congressman nila, si Congressman Busita at Congressman Gutierrez ata Rodriguez. So, tinanong siya kung willing ba siya na makipagtulungan sa one rider party list. Ang sabi ni Okamoto, yes, why not? Okay. Pangalawa, sa TikTok naman ito, si El San Fernando, meron siyang 19,000 Facebook followers at ang kanya naman, nominee siya ng Kamanggagawa Party List. Kamanggagawa. Okay. Ano naman ang qualification nitong si San Fernando? Sabi niya, he is a unionist. Ang gusto niya is abolish. Tatanggalin niya ang mga provincial wages at i-advocate niya ang equal minimum salary across the nation. Kasi ang mga sweldo ng ating manggagawa is depende by region. Ayaw nito ni San Fernando. Okay. Pangatlo, si Mark Gamboa. Okay. So, itong naunang dalawa sa Fernando and Okamoto party list, ito mataas ang lipad ni Mark Gamboa. Tatakbo siya bilang senador. Okay. YouTuber itong si Gamboa, ang kanyang YouTube channel is Models of Manila TV. Meron siyang 232,000 subscribers at palagi itong nag-i-interview ng mga local politicians, lalo na si former Manila Mayor Isko Moreno. So, napapanood ko rin ito, si Models of Manila TV. So, ano ang gagawin niya pag manalo? Ang sabi niya is, gusto niyang mag-establish ng opisina dedicated to fighting fake news. Okay, maganda rin ito kasi naglipa na ang fake news. So, tatlo na yan Gamboa, San Fernando, and Okamoto. Sino yung pang-apat? Ito yung pinakamasikat. Si Doc Willie Ong. Na-anunsyo siya kahapon na ngayong araw, October 2, mag-file siya ng Certificate of Candidacy. Millions ang followers ni Doc Willie Ong. Isa na ako doon sa mga nanonood sa kanya. So, apat,
posible madagdagan pa ito kasi hanggang October 8 pa ang filing. So, sino-sino sa tingin nyo ang pwede pang pumalaot sa politika? Ang naisip ko si Ka Eric sina Doc Badoy. Last election, si Ka Eric yung kanyang party list, kaya lang hindi nanalo. So, wala akong naririnig, balita kung may party list ba si Ka Eric ngayon. Ito yung mga kailangan natin sa Kongreso. Kasi napatunayan na ni Ka Eric, ni Doc Badoy, yung kanilang advocacy na ang kanilang pinaglalaban para sa hustisya, para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. But, medyo tahimik tungkol sa kanilang pagpasok sa politika. Sino pa? Wala na akong ibang maisip na mga active sa social media na papalaot sa politika. Okay, so punta tayo sandali kay Doc Willie Ong. Ano sa tingin nyo? Maganda ba yung kanyang desisyon na papasok pa rin sa politika? Pangatlo niya na ito Okay lang sana kung wala siyang sakit na cancer. Nag-usap kami sa aking wife. Isa yung aming pananaw na mas makasama sa laban ni Doc Willie Ong sa yung kanyang battle against cancer. Kasi stressful yung politika, siyempre, mangangampanya ka dyan. Sabi ni Doc Willie Ong, wala daw gagastusin, 500,000 lang. So, no problem with money. Kaya lang, yung effort niya, yung mangampanya. Kasi sabi niya, this time, mananalo na tayo. Personally, gusto kong manalo si Doc Willie Ong dahil nakita ko na may puso siya na gustong tumulong. Ako, personal, natulungan ako ni Doc Willie Ong. Ang laki ng pinag-iba ng aking health condition ngayon. Kumpara noon, nung hindi ko pa siya napanood. Panahon ng pandemic, nung takot na ako, nung nagkaroon ako ng lifestyle change nung pandemic, dahil mamamatay na tayo Kailangan palakasin natin ang immune system. At yun na nga, dahil walang magawa pandemic, simula kong manood ng YouTube. At doon, lumabas sa aking screen, Doc Willie Ong, pinanood ko, nako, ang ganda yung kanyang mga tips o practical advice. Sinunod ko kagad, sinubaybayan ko na siya. May isa pang doktor, ito, i-recommend ko Doc Atoy Arboleda. Yung dalawang doktor na yan, ang aking mga, anong tawag ko doon, personal doctors. YouTube doctors. So, yung nakuha kong knowledge, tips kay Dr. Willie Ong and Dr. Atoy Arboleda, in-apply ko sa aking buhay at napakaganda ang resulta ngayon. I am much stronger now, healthier than 10 years ago. Okay? May mga nagsabi na hindi ka, bata ka pa man sir, you do not look like your age. 65 na ako ngayon. Salamat dahil nagkaroon ako ng lifestyle change at salamat dito sa mga tips ni Doc Willie Ong and Doc Atoy Arboleda. Kaya kung sa pagtulong lang, no question about sa yung malasakit, nandyan kay Doc Willie Ong. Kaya lang, kumusta naman? 2 beses na siyang pumalaot sa politika. Una, senador. Pangalawa, vice president. Wala pa rin. Ngayon, may sakit pa siya. Kakandidato pa siya. Paano? So, worried kaming mag-asawa yung kanyang health. Kasi, sigurado maapektuhan siya, ma-stress siya. Kailangan mo, kung lumalaban ka ng cancer, kailangan mo ng strong immune system. Nabanggit niya na sa kanyang mga vlog, ang isang dahilan bakit siya nagkasakit, stress
Kaya ito, lesson learned sa atin, hindi naman natin maiwasan yung problema. Magkaka-stress tayo. I-manage natin yung stress. Hindi tayo magkakaroon ng stress-free life. Pwede lang stressless. Bawas stress. So, ako, ginagawa ko is, it's all in the mind. Let's guard our thoughts and minds. Hindi papasok ang mga negative. But, the most, sa akin ngayon is yung pananalig sa Diyos. Dahil kumapit ako sa Diyos, yung may relasyon ako sa Diyos. Yung sinasabi ko sa inyo palagi yung ABC, yung Ebanghelyo, good news ng Panginoong Hesus tinanggap ko. Ano yung ABC? A, accept that we are sinners. B, believe. Maniwala tayo na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Tinanggap ko yon. At ngayon, C, commit. I committed, I surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Dahil doon, dahil alam ko na kasama ko ang Diyos, nasa akin ang Holy Spirit, yun ang aking strength, yun ang aking depensa sa mga problema sa buhay. Kaya, stressless lang. Problema, tawanan mo yung problema. Kaya, good luck sa 4 na vloggers na ito na pumalaot sa politika. Sana may patutunguhan ang kanilang kandidatura.